guys, itong video po na to is ginawa ko para po makatulong sa mga nag-a-apply po pa Taiwan, lalo na po yung may mga problema sa PSA birth certificate nila about po sa middle initial na kailangan po nating buuin. Ito po yung tinatawag na petition flow for clerical error. Yan po. Sa last video ko po, ipo-post yung mga requirements, and then yung pong mga requirements na yun is based po yun sa experience ko or sa pinasa kong requirements kung saan po akong munisipyo pinanganak. And then yung payment naman po, about po dun sa payment nung petition for clerical error, nagbayad po ako ng 1,000 pesos sa munisipyo para po maayos po yung birth certificate ko. Yung petition naman na po yun is 4 to 6 months bago maayos yung PSA natin. Bukod pa po dun yung bayad sa pagpapadeliver sa PSA Quezon City. Yun lang po. Ito na po yung mga requirements para po dun sa pagpapapetition for clerical error po. Una is yung PSA po natin, sarili nating PSA. Tapos po is yung PSA po ng ating both parents, kung parehas po silang hindi rin naka middle name. Pero kailangan din po natin yun kasi yung sa atin din po, kailangan din po buuin. And then, baptismal, kung available po yung baptismal mo or available yung baptismal ng parents mo, pwede mo na rin po siyang dalhin. Tapos po is valid IDs for supporting documents. Then, school records po ng magpe-petition. Katulad ko, ako yung nag-petition, so yung school records ko po. And then, voter certification. Yung voter certification daw po, yan daw po yung yun daw po yung kung nakailang boto na tayo, yun daw po yun eh. Kasi ang inano ko ay pinasok ko is voter certificate. Iba pala po yun yung certification tsaka voter certificate. And then, ano pa ba? Tapos po ay marriage contract ng parents po natin. Yun lang naman po yung mga requirements. Tapos, yun lang. Xerox copies ko po lang siya ng 3 kopya. Dun po yun sa munisipyo namin. Ewan ko lang po sa ibang munisipyo. Pero po yun lang po yung requirements na pinasa ko. And then, nakuha ko naman din po siya within that day. Basta po, kumpleto ka ng requirements. And then, after that po, may kukunin pa po kayong isang requirements. Is this Form 1A. Nagkakalaga po siya ng 250 pesos. Bukod po yung bayad nun, dun sa petition for clerical error. Ibibigay naman po sa inyo ng munisipyo yung copy nyo ng petition for error para petition for clerical error kasi po yun po yung ipapasa niya sa agency para po pag nag-teko na kayo or nagpunta kayo sa Taiwan Embassy, may ipapakita po kayo na katunayan na nag-file po kayo ng petition for clerical error. Sana po makatulong yung video na to. Thank you!